May nakuha si Treasure Hunter. Ano kaya itong kanyang nakuha? Kayamanan daw. Kaya atin pong panoorin ito. Akin pong ibabahagi sa inyo ang kanya pong video, no? Sa kanyang nakuhang items na tiyak mahalagang bagay ito. Okay, magandang tanghali sa tanan sa lahat. Ito yung meteorite na nakita kong bumagsak mismo sa isang lugar dito sa bundok ng Mexico. Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan, no? Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adna adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo, no? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. No, Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong ibabahagi sa inyo ngayon. Pag-uusapan po natin itong video na ipinadala sa atin na items ang kanyang nakuha. Anong items ito? Ito po ang ating isi-share sa inyo ngayon kung anong klase ito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, no? Bashers, haters, no? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagko-comments, pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no? Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload, no? At bilang suporta na rin po yan sa aking channel. So continue po tayo, no, sa isa pong video na kung saan napakaganda. Ito nga po ay may nahukay o may nakuha si Treasure Hunter na posibleng legit 100% na isang uri po ng diamond from space, no? Meteorite. Paano natin nasabing meteorite? Kasi ang kanyang mga sinasabing patunay ay nakita niya itong bumagsak mula po sa itaas, no? Mula sa kalawakan, na witness niya na bumagsak diyan daw sa Lake Cebu, no? Kaya ito pong mga meteorites na ito na galing sa kalawakan ay parang bakal, napakabigat, no? May content kasi itong nickel, iron, no? Na kung saan pag hinawakan natin ay sobrang bigat. Yun po ang palatandaan pinagkaiba sa mga bato na ordinaryo at saka sa meteorite. Bakal nga talaga, may mga kalakalawang pa, no? At kung hihipuin natin, medyo makinis, no? Smooth. Yan po ay diamond from space daw na sinasabi nilang black diamond o meteorites, no? Maraming klase po yan, maraming kulay, hindi lamang black, no? May mga iba't ibang kulay, may parang bluish, may parang red brown, mayroon ding mga brownish, no? Iba-iba po ang itsura niyan, may mga puti na kung saan iba-iba rin ang tawag, no? At mayroong mga iba din na mga meteorite na rare na graphite, no? Yung kanya pong mga composition. So, ang nakakadetermine nito ay ang laboratory, no? Magpapalaboratory, pupunta sa laboratory certifications, din doon malalaman na legit. Kasi marami ding nagtatanong sa atin na paano paraan, paano malalaman na ito po'y legit. Para 100% na malaman ay laboratory examination, laboratory testing talaga, no? Undergo talaga yan doon sa laboratory. Then, doon sa certificate, madideclare na ito po ay legit na diamond from space o meteorite. So, sa mga nagtatanong, yan po ang proseso, no? Laboratory. Saang laboratory? University of the Philippines lang naman ang nag-o-offer, at saka dyan sa Ayala, Alabang, no, na mayroon diyang mga study of stones, no, na nag-i-issue sila, nag-examine sila ng mga bato. Hindi ko alam yung yung opisina na yan o yung kumpanya na yan na nagsusuri dyan sa Ayala, Alabang. Ayala, Alabang yata ito. Hindi ako nagkakamali, pakikorek na lang. So yan po, balik tayo doon sa topic, no?
ito pong meteorite na nakuha ni Treasure Hunter ay legit, no? Sabi niya, nakita niya itong bumagsak mula sa kalawakan at na-witness niya bago pinulot niya, no? Pagkatapos na bumagsak. At kung nakita niya ito, baka umaapoy pa ito, no? Nung kinuha niya ay posibleng lumamig na. Sikita nga niya eh. So ito nga ay may 100% masasabi nating legitimate o legit talaga ito pong kanyang nakuha na meteorite. So mahal ito kasi medyo malaki. Yung kikilala ko na nagpa-examine kay Jewel Crisostomo, doon po sa meteorite na nakuha nila na mahigit sa 10 piraso, no, sa Tanay Rizal, giveaway doon sa Yamashita Treasure, ay 30 million ang isa. Malaki lang ng konti dito sa isang kamay na igaganon mo. Malaki lang dito ng konti. 30 million yun. Ito kasing laki din yata ng ganito. Saka dark pa, black, posibleng mas mahal yan, no? Kaysa doon sa isa na may pagka parang green. Itong sa kanya black, no? Black diamond talaga ang itsura. So makintab siguro yun pag pinalis, no? So yun nga, yung video na ito ay ipapakita natin sa inyo, no? Yung nakuha niyang meteorites at yung patunay niya na ito daw ay meteorites, no? So nagtatanong siya kung paano daw ang pagbinta, no? Pagbinta, magpa-certify muna. Hindi naman pwedeng ibenta yan na kwento-kwento lang na nakita ko bumagsak ito ganyan. Walang maniniwala dyan kahit sa lupa. Ang mga lupa kailangan ng titulo, kailangan ng papilis bago maibenta kasi malaking halaga yung pinag-uusapan, no? Hindi po pwede yung ito meteorite, ito diamond, automatic maibenta na kagad. Kailangan ng certificate, gemology certificate. Yun po ang proseso dyan. Then kung may patunay na pwede nang i-post, pwede nang ibenta, then susuriin pa nila ulit yan kung talagang legit, no? Pangalawang yung i-confirm nila kung talagang tunay yung certificate na hawak natin. So mas mahirap yung ano-ano lang, no? Pwedeng barat, no? Pwedeng mabarat talaga, no? Kaya yan po ang aking payo lang, no? So ito po ang kanyang video, panoorin po ninyo. Okay, magandang tanghali sa tanan, sa lahat. Ito yung meteorite na nakita kong bumagsak mismo sa isang lugar dito sa bundok ng Lake Cebu. So rare siyang meteor kasi kakaiba siya sa lahat. Kahit na-search ko sa YouTube, mayroon akong nakikita ng mga ganitong klase, pero hindi talaga siya katulad nito na pagka-meteor. Sobrang bigat po niya, kahit ganito kalaki, mabigat po siya. Siguro mga kilo siguro mahigit, kahit ganito lang siya kalaki. Hindi ko na matansya kasi di ko pa nakilo ito eh. So ititesting natin siya mamaya sa magnet kung gaano siya ka-magnetic, kung gaano siya ka-attractive sa isang magnet. Ito po.
Okay, mayroon akong sample na kinuha ko dito sa bahagi nitong bato na ito. Kinuhaan ko siya ng sample kasi mayroon siyang mga crack. Dito siya galing. Kinuha ko siya dito di banda kasi katulad nito na ano, yan, nilugit ko siya dito. Ito dalawang bahagi niya ito. Itong isa is dito, itong isa dito, yan. Ayan, dyan yan siya. Tapos itong isa naman is dito siya. Mahirap mag-video mag-isa. Yan, ito siya dyan. Yan, ganyan yung itsura niya. So kinuha, tinanggal ko siya. Ito, tinanggal ko siya. Yan, tinanggal ko siya. Yan, nilugit ko siya. So ito na yun. Ito na yung ano niya. So ito pala yung sa loob niya na sinubukan ko siyang lihain. So ito sa loob. Ayan. Ito yung sa loob niya. Ayan. So itatry natin sa magnet kung gaano siya ka-attractive. Saglit. So ito yung magnet. Ayan. Itatry natin siya, no? Ayan, oh. Attractive po masyado siya sa magnet. Very magnetic po siya. Ayan po. Magnetic talaga siya. Yan. Kahit itong isa, ganyan din. Yan, oh. Attractive masyado siya sa magnet. Ayan. Kahit ano-anuhin mo pa talaga siya matanggal. Ayan, oh. Hinihila pa niya yung magnet kung sa magnet mo siya, tingnan mo, hilain pa niya yung magnet, oh. Hinihila siya ng magnet. Ayan, oh. Yan. So ito yung pinakamalaki niya. Ayan. Itatry din natin siyang magnet. Kung ang magnet ba talaga ay makakaya ba talaga niya ang magnet na buhatin siya. Ano? So ito yung magnet. Ayan. So try natin siyang i-magnet. Ayan po. Ika muna, i-focus ko lang. Ayan po, siglit. Testar lang natin yung magnet. Ayan po. Kung gaano siya kalakas mag-magnet yung malaki. Ayan po, magnet po ito. So magnetic talaga siya. Ayan. Okay, salamat. Kung mayroong mga interesado, PM lang o tawag lang sa akin 099533358843, cellphone number ko. Yan po, solid po siya talaga. Sobrang bigat kaysa regular na mga bato. Okay, salamat.